sinabi. Ayan. No? So, tinlaki natin yung patungkol sa sahur, bakit ito tinawag na sahur, at bakit ito mahalaga para sa atin. Ano sinabi natin, ito yung bagay na kinain ng tao habang madilim ang gabi o yung after lane. No? Dito na kung saan sinabi natin, bakit sahur o suhur ito tinawag. Pakibasa po, Ustaz na. السحور هو الطعام الذي يأكله الإنسان أو يشربه في آخر الليل، وساميا سحورا أنه يؤكل في وقت السحر وهو آخر الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, yung microphone niyo po hindi namin naririnig. Yan. Namamatay siya ng kusa, Sister Sarah. I don't know why. Matik siyang nag-off. I don't know why. Anyhow, yes, no. Sinabi natin na ang sahur, ito'y sinasagawa habang madilim ang gabi. Kaya siya tinawag na sahur o suhur dahil ito ay nagbula o sa ugat na salita bilang sihir o sahra. No? Ibig sabihin ito ay habang madilim. Kaya kung ang isa ay kumain ng agahan habang maliwanag na ang paligid, ito ay hindi pwedeng tawagin sahur o suhur o mali yung kaparahanan ng pagkain ng sahur. Kaya sabi natin dun sa slide number 6, ano yung kabutihan ng pagsasagawa ng sahur? Next slide po, Ustaz na, slide number 7. Number 7 po. Ayan, pakibasa po, Ustaz. سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة وآخره السحور. No? Sinabi ni Sa'ad bin Sa'ad radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi anya tayo maaalis, no, sa kabutihan hanggat minamadali natin ang pagtatapos ng ayuno at pinapahuli natin ang sahur. Na ayon na sa mga scholar, ito ay tanda o paalala sa atin na kung nais nating manatiling mabuti sa Ramadan o sa mga araw ng Ramadan, ay madaliin natin yung pagtatapos ng ating iftar at ipahuli natin ang sahur. Next slide po siya. Slide number 8 po. Yan. Pakibasa po siya. أن أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسهروا فإن في سهوره بركة. Yan. Sabi ni Anas dito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, kumain kayo. Ito ay amar, no? Faal amar to. Ito ay utos ng pagkilos. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo ng agahan dahil sa agahan ay may biyaya. O sabi natin, mabiyaya. No? Next slide po siya. Kaya sa salaysay na ating nabanggit, ay na Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na ang kabutihan na tinutukoy, no, sabi doon na tasaharu pa inasuhuri baraka. Ang kabutihan o baraka na tinutukoy dito ay ang pagsunod ng isang Muslim sa gawain na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi yung sahur o yung suhur. Yung paggising natin, no, yung kasdulayunin natin na tayo magsasahur na ayon sa utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito yung barakah, ito yung kabutihan, ito yung biyaya. Bakit? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Katunayan na nasa inyong sugo ang mabuting halimbawa. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin." Kayo tumalima sa aking bahagdan at bahagdan ng mga naiwang nagabayang pinuno. No? Next step po siya. Nice, summer. At ayon ni Sheikh Shalih Al-Fawzan,
Sino man ang kumain ng sahur, ay nagbababa si Allah ng habag o rahma sa kanya. No? Dahil doon sa layunin natin na sundin ang utos ng Rasul, sundin yung ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbababa ng rahma sa taong nagsasagawa ng sahur sa madaling araw habang madilim ang paligid. Na kung saan pinangyayari ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung ating kinain sa madaling araw ay sapat na sa mistulang pagkain natin na agahan, tanghalian at merienda. No? Nagiging sapat ito. Bakit? Kasi ito yung papalit. Ito yung tanda ng rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung nagkakaloob sa atin ng lakas sa umaga para harapin ang pag-ayuno sa buong araw ng Ramadan. Next slide po siya. Ayan na. At ganoon din ayon kay Sheikh Saleh Fawzan, hafidhahullah, ang ating mufti ng Saudi Arabia, ayon sa kanya na sa hadith ating matututunan na taliwas ito sa ginagawa ng mga tao sa ating kapanahunan, lalo dyan sa Middle East, no? Pakibahas po siya. وبعد الناس يبهرون بالتساهر لأنهم يسهرون مؤدم الليل ثم يتساهل وينامون قبل الفجر بساعات. Yan. Sa Sheikh Saleh Fawzan na ang mga tao, karamihan diyan sa Middle East, no? Ang ginagawa nila, kakain sila ng maaga. No? Ang karamihan, sabi natin, ng after ng Salatul Isya, magkakainan na yan na marami, no? Tapos bakit? Kasi ang karamihan sa kanila lumalabas. Ang iba naglalaro ng football o kaya manonood ng football. Yung iba naman naggagala sa mall. Inaabutan sila ng madaling araw, subhanallah, no? Hanggang sa pagdating nila sa bahay, siyempre sila ay pagod na, no? O kapoy na sila, pagod na. Ginagawa nila, natutulog, no? Ang mga taong ito, ayon sa ating butihing mufti sa Saleh Fawzan, ay nakakagawa ng mga kamalian. At ito ay tinukoy niya. Next slide po siya. Sabi doon, ang unang kamalian, al-awalan, no? Annahum samu qabla al-waqt al-siyam. Itong mga tao to, kasi nga natutulog sila, tapos hindi pa nga naman nagbabang, hindi pa nag-aada ng fajar, ay nagsimula na silang mag-ayuno. Bakit? Kasi natulog, no? Hindi na sila kumain ng sahur o suhur, which is yun ang unang pagkakamali. Next slide po siya. Yan, wataniyan, yatrukun as-salatul fajr fi jama'ah. Ayon sa ating butihing mufti na ang mga taong ito ay pinababayaan, iniiwanan, pinatalikuran ang salatul fajr sa jamaah sa masjid. Bakit? Kasi natutulog, no? Yung iba dahil sa tatamad-tamad na, gagawin na lang, wudu, tapos yun na lang sa tabi ng kama niya magsasala, tulog ulit. No? Subhanallah. At tinatalikuran, iniiwanan nila ang mas malaking gawain, ang pagsasala sa salatul jamaah o sa masjid. Next slide. Ang pangatlo, rubbama, ya'kuruna salatul fajr anil waqtiha. Na ito ay normal at normal na nangyayari. Subhanallah, paulit-ulit. Kasi bakit? Yung mga tao na ito na nagpuyat hanggang madaling araw, no, gumala, no, sabi natin, naglaro, tapos ginagawa nila dahil alam natin na sa Middle East, kapag sana kamusliman, ang pasok na mabago, nagiging 9 o 10 a.m. ng umaga. So ginagawa na itong mga tao itong magpuyat na to, na pinahaba na yung kanilang ayuno, tatayo sila an hour bago yung waqtu dawam o yung oras ng kanilang pasok. Maliligo, pagising maliligo. Tapos magsasala ng salatul fajr kahit direct na yung araw. Tapos saka sila papasok sa kanilang eskwela o trabaho na bagay naman na isang jarama o krimen. No? Tinatawag natin to na ito ay kasamaan sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mabigat na kasalanan. Next slide po siya. Pagbasa siya, ha? الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Sinabi nila lang katastasan, sumpa sa kanilang mga nagdarasal na sa kanilang pagdarasal ay tatamad-tamad, lulugo-lugo, parang ayaw magsala. Ito naman talagang dinadanas nitong mga tao. Kalibasa sila ay lasing sa antok, no? Subhanallah, at sila ay uhaw at gutom na sa haba ng kanilang ayun. Ayunan na sila bago pa man magbang o mag-adan ng fajar. Kaya itong mga tao to pag nagsala, tatayo, lulugo-lugo. No? Kaya sabi ni Allah, pawailul lil musallin. So para sa mga nagsasala na ito na parang ayaw magsala, no? Lulugo-lugo, tatamad-tamad. Next slide po siya. Ang masailo issue na sinabi natin na kung ipinag-utos ang pag-aayuno sa mga naunang grupo ng mga tao, sa mga Muslim noon bago pa tayo, sa mga naunang tagasunod ng mga propeta. Sabi natin, ano bang kaibahan? Sabihin natin, anong kahigitan natin na umma ni Propeta Muhammad SAW
kumpara sa kanila mga naunang inutusan. At pinalawanag natin ito nakaraan, no, yung mga hukom o pamabatas dito. Nasabi nga natin na hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kutiba alaykumul salah kama kutiba alal ladina min qablikum. Hindi sinabi niya na pinag-utos sa inyo ang salah tulad ng pinag-utos ng mga nauna sa inyo. Hindi ganoon. O kaya sabihin natin na kutiba alaykumul hajj kama kutiba alal ladina min qablikum. Wala din sinabi si Allah na pinag-utos ang hajj ganoon din sa mga nauna sa atin. Ngunit malinaw ang sinabi ni Allah sa aya, no, ayatul karima na kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Na pinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, ang puasa, tulad ng pag-uutos sa mga nauna pa sa inyo. Bakit? Ano bang hikman nito, no? Sabi natin na, nakibasa ko siya ka na, start? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga ni Jesus, ang temen dito, ang gaya, layunin dito ng pag-uutos. Kapag ayuno ay ang taktakun, ang pagkatapat kay Allah. Pinaliwanag na natin ito nung karaan kung bakit. Sabi natin dahil marami na mga muslima, na masyado na makakapal ng balat at hindi na marunong mahiya. No? Sila gumagawa ng lantaran, ng kasalanan at pagsuway kay Allah. Ang panahon para tayo mag-recharge, magbalik loob kay Allah ay sa panahon ng Ramadan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-utos sa ating pag-aayuno, la'allakum tattaqun. Para tayo matutong matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa bersikulong ito, sabi nga natin, next slide siya ka na, 17, na kung saan ito'y malinaw na pagbabalita sa atin ni Allah na meron ng taong inutusan. Sabi ng ibang pastoro, no? O kayong mga Muslim, meron ng pinag-utusan sa inyo. At nilinaw ang hikmah kung bakit. No? Sabi natin, kung merong matatanda noon, may matatanda ngayon, kung may babae noon, may babae ngayon. Kung may bata noon, may bata ngayon. Lahat sila'y inutusan ng pag-ayuno at nagawa nila, ibig sabihin, kung kaya nila, kaya din natin. At nilinaw din sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aayuno ay hindi lamang nagsimula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ang inaakala ng mga awam, no? Ng mga kamusliman, no? Na lalo na kulang sa kalaman. At 10 pa dito yung mga taong bumabato sa mga kamusliman. No? Sabi yung puasa nyo, pauso-uso lang yan ni Propeta Muhammad. No? Hindi po ito pauso-uso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dinalita sa atin ni Allah na meron ng inutusan na una bago pa tayo. No? At ano ang kaibahan natin sa kanila? Next slide po, Ustaz na. Yan, pakibasa po, Ustaz na. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلة السحور. Yan. Sabi ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kahigitan o kaibahan ng ating pag-aayuno kumpara sa pag-aayuno ng mga nauna sa atin, ng mga Yahudi o Nasara, ay ang sahur o suhur. No? Kasi ang mga, sabi natin, next slide po siya. No? Pakibasa po siya ka na. في هذا الحديث التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى تفضل به علينا كما تفضل بغيره من الرخصة. Barakallahu fik, no? Ito yung paglinaw kasi sa atin, yung mga Yahudi o Nasara ay hindi nagsasagawa ng sahur. Pag sinabi natin sahur o suhur, ito yung bagay na pagkain ng krimen habang madilim ang paligid. No? Sinabi natin, nilinaw natin ito. No? Na kung saan dito, tututunan pa natin na ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang sahur na ito ay pabor, taksis. No? So ikakais, sabi natin ito ay espesyal na parang binigay sa atin ni Allah na hindi binigay sa iba. No? Tulad ng halimbawa, adan. Kasi sabi natin ang mga Hudyo, trumpeta o turutat ang ginagamit sa pagtatawag ng kanilang pagdarasal, pagtitipon. Sa mga Kristiyano naman ay kalimbang. Sa atin naman sa Islam ay ang boses o tinig ng tao. Ganon din yung Salatul Jum'ah. No? Sabi natin sa kanila, sa mga Kristiyano ay linggo, sa Hudyo ay Sabado, sa atin naman ay Jum'ah. No? Wahakada, ganon din ang Salatul Eid. Ito yung mga taksis o takais na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po. Ayan na. Sabi pa ni Shaykh al-Uthaymin, no, yung kaibahan ng sahur ng nasyong ito kumpara sa mga naunang nasyon dahil
ang mga Hudyo at Kristiyano ay kumakain. Kailan sila kumakain? Sa kalagitnaan ng gabi. Yung tinatawag natin na middle night meal o kaya midnight snack. Ayaw nga sa iba ng paparoon. Tapos ginagawa nila, kakain sila ng alas 12, tapos tulog na. No? Subhanallah. Tatayo na lang sila sa madaling araw, ay pa sa ibang ulat ng mga ahlul kitab, tatayo na lang para sila ay magsala. Tapos wala na sa kanilang sahur. Pero tayo, pinag-uutos tayo na tumayo tayo sa kalagitnaan ng gabi tulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna suhuri barakah. Tayo magsahur dahil sa sahur ay mayroong barakah, no? Subhanallah. Next slide po. Now, sabi pa natin, samantalang ang nasyon na hinirang ni Allah, ang ummatul wasata, tayo, no? Sinabi natin na tayo ay biniyayaan ni Allah dahil nag-iwan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bahagdan ng kanyang mga footprint sa atin, ating hahalin turaran, no? Na tayo inutusan niya na tayo kumain sa madaling araw dahil ito ay nagsisilbing tulong sa atin, no? Kaya kung titingnan niyo at lilinawin niyo, matututunan niyo na mashallah, ang hikmah ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkakaloob sa atin ng hindi lang rahma, no? Ang hikmah nito ay ito'y nagkakaloob sa atin ng lakas. Iiksi yung ating oras ng pag-ayuno. Tapos ito ay nagkakaloob sa atin ng lakas dahil sa ibinababang rahman ni Allah sa madaling araw sa pagkain natin ng sahur. Next slide po siya. Now, yung patungkol sa issue na sinabi natin na sinagot ni Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Halimbawa, sabihin natin na merong isang Muslima dahil isinama ng amo sa ibang lugar, no? Kamag-anak, halimbawa, tapos doon nagkainan sila, nagkainan, inom, mabusog ng sobra, no? Lumaki na yung kanyang stomach ba sa kakain. Ngayon, pag uwi ng bahay, pagbalik nila sa kanyang tahanan, wala na silang ganang kumain. Ay, maaaring sabihin natin, wala nang espasyo yung tiyan dahil nabusog sa kakainom doon sa bahay ng kamag-anakan ng amo. Ngayon, ayaw nang kumain. So, ano bang hatol dito? No? Nang tanongin si Sheikh bin Baz, tama ba yung kanyang pag-aayuno sa araw ng Ramadan kung hindi siya nagsagawa ng sahur? Next slide po siya. Yan. Ayon kay Sheikh bin Baz, habaga naman siya ni Allah, siya yung dating mufti, no? O, sabi natin, more or less 35 years ago. Ayon sa kanya na hindi kondisyon ng sahur upang maging tama ang pag-aayuno mo. Ayon sa kanya, kung ang isa ay hindi kumain ng sahur dahil sa anong pamang kadahilanan, ayaw niyang kumain, busog siya, kaya sabihin natin na napagod sa trabaho, kaya mas gusto na lang matulog, ayaw nang kumain, ay tama ang kanyang ayuno. Kahit hindi siya nakapagsahur. Ngunit, ayon sa kanya, ay iniwanan niya ang mabuting gawain na mayroong dakilang gantimpala, which is ang sahur. At ayon sa kanya, wag tong iwala ng sino man sa inyong Muslima. Wag siyang iwala. No? Ano ang gawin? Tumayo kayo, tapos kumain kayo kahit ilang pirasong dakilos o dates at lumagok kayo ng ilang lagok na tubig o zamzam, halimbawa. No? Para lamang masunod yung tinatawag natin na sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next step. Yan. Nasabi natin, ano ba ang mainam na kainin sa sahur? Gigising tayo halimbawa sa madaling araw. Ano bang best na kainin? No? Next slide po siya. Yan. Pakibasa po siya ka na. النبي صلى الله عليه وسلم على سهور الثمر فقال يأم سهور المؤمن الثمر. Yan. Sabi naman scholar, sabi ng mga na ang tamar o yung datilis o yung dates, ang pinaka mainam na kainin ng isang Muslima sa kanyang sahur. No? Dahil ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ma as-sahur al-mu'min at-tamar. Dahil ito yung pinaka mainam, no? Na kainin natin sa ating sahur. Ngayon, next slide po siya. Ngayon ang tanong natin, no? Ang tanong natin. Ibig sabihin kung kakain ka ng kanin, kasi ang mga Pilipina, alam natin mahilig sa kanin, no? Parang sinasabi natin na rice is life. Pag walang rice, parang nangihina daw sila at hindi makapagtrabaho, no? Sa gawaing bahay. So, sabihin natin kumain ka ng kanin, kulang mo adobo, halimbawa, sabihin natin, o pritong tuyo, no? Yun ang kinain mo sa sahur. Ibig sabihin, hindi ba mabiyaya o walang biyaya yung kinain mo? Hindi mo magbababa ng rahma si Allah dahil kumain ka ng kanin at hindi tamar. Next slide po siya. Ayan, pakibasa mo siya na. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن بجاره أحدكم جرعة من معه فإن الله وملائكته يصلون على الموسى
مساهرين رواه أحمد. Dito matunan natin ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, no? Ang sahur. Sabi, ano naman ang kinain nyo? Lahat ito ay may biyaya. Ayon sa sugo ni Allah, paglilinaw sa atin, no? Even though sinabi niya na mas inang, no, mas inang, kaiba naman yun sa pagsasabi na walang biyaya. Sabi, lahat may biyaya yung sahur natin. Pero mas inang sa atin na kainin ang tamar na sahur. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat man kung ano yung kainin nyo, ito'y merong biyaya. No? At sabi niya, huwag iwanan kahit yung paglagok ng waswasin minalba. No, ang sabi nga sa ibang mga ulat ng mga scholar na ito ay kahit paglunok ng 3 lagok ng tubig, no? Huwag natin iwanan para lang natin masunod yung sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sahur, no? Inulat ni Imam Ahmad. Next slide. Pakibasa-basa na. ينبغي للمتسهر أن ينوي سهوره أمثال أمر نبيه والاقتداء في فعاله ليكون سهوره عبادة. Sabi ng ating Buddhist, no, yung taong kumain ng sahur, no, ay dapat tayong maglayon, dapat tayong mag-intensyon na yung gagawin natin pagsunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagtalima sa kanyang bahagdan. Sinang sinabi sa aya, di ba? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati. May tumalima sa aking bahagdan. Yun yung ating dapat layunin. Sa sahur tayo kasi utos to sa Islam. At sabi pa ng ating mga scholar na ang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung itong ating nilayon, yung ating ginagawa ay gawaing pagsamba. Mashallah, no? Kaya tatayo tayo sa umaga, maglayon tayo na ito ay pagsunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay nagsisilbing gawaing pagsamba. At dapat nating hangarin, ganun din ayon sa kanya, payon sa atin, na maghangat tayo na ito'y magiging o magsisilbing lakas sa atin sa araw ng pag-ayuno, which is yun ang binanggit ng scholar na nagbababa si Allah ng rahma sa atin. No, kapag tayo ay kumain ng sahur. Next slide ko siya. No. Sabi natin, gaano ba ang layo sa pagitan ng sahur at adan ng pajar? Ito yung isa sa mga masaylo issue, no? Kasi alam natin yung iba, lalo dito sabihin natin sa South, sa Mindanao, lalo sabihin natin sa more in Zamboanga, sa Hulo, sa Sulu, no, Tawi-Tawi, no? Meron sila kasing ginagawa dito na kung saan meron silang tinatawag na parang nag-iikot sila, may dala silang tambol, no? No, dug, ginigising yung mga tao, na which is napakaaga, no? Na kung saan sabi nila na ito ay parang precaution ginagawa na pag-iingat. Nagigising sila kaagaga, kumakain sila 12:30, starting 12:30, 1:00, 2:00, 3:00. Ano ba yung tamang panahon o wakto ng pagkain ng sahur? Next slide po siya. Ayan, pakibasa ko na. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آيات. Naam. Dito sabi ni Sayyid bin Thabit, dito matututunan nyo kasi ang sunnah is to akhir suhur ma lam yakhsha tulu al-fajr. No, ang sunnah, sabi nga natin, no, la yazalu nas bil khair. Hindi tayo maalis kabutihan hangga't pinahuhuli natin ang sahur. Kaya ang sunnah dito, you tuakhiru as-suhur. Ipahuli natin siya, no? Kung saan kailangan siguraduhin din natin na hindi umabot na yung fajr sa pagpapahuli. So bago mag-adan ng fajr ang sahur. Dito makita natin yung palugit na ayon nga kay Zaid bin Thabit na sila ay nagsahur kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tinanong sila ng ibang mga sahaba. At ang pawaid dito, tinuturo sa atin ng ibang mga muhaddithin kung paano naghahangad ang ibang mga sahaba radhiyallahu anhum na sundan ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Nasundan yung sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung saan hinahangad nila yung kabutihan. Ano bang ginawa ng Rasul? Paano ba siya gumawa? No? Mashallah. Ganito sila ka-eager na sundan ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinanong nila si Zaid bin Thabit. No, kam kana bainahuma? Kasi sabi niya, kumain sila tapos tumbayo diretso sa masjid. No, hindi ito yung kain tapos tulog. No, hindi ito yung kain tapos higa. Ito ay kain tapos diretso ng masjid. Kaya tinanong ngayon Zaid bin Thabit, no? Kam kana bainahuma? Ano daw ang pagitan nito? Yung layo ng adan ng fajr at saka yung pagkain nila. Sabi ni Zaid bin Thabit, al-qadru 50 ayah. Mutafaqun alayh. Next slide po siya. Ayan, dagdag pa dito, bilang paliwanag, pakibasa pa. قلنا لأنس كم كان بين فرجهما
من سحور هما ودخولهما في صلاة قل قدر ما يقرأ الرجل 50 آيات رواه البخاري. Sinabi pa dito, inulat na ni Imam Al-Bukhari, rahimahullah, mula kay Anas, kung siya'y tanungin, sabi na Zayd bin Thabit, kasama rin si Anas. Tinanong ngayon si Anas, sabi niya, ano yung pagitan ito? So, mas malinaw yung paliwanag ni Anas bin Malik dito, radiyallahu. Sabi niya, ito ay pistulang bumasa ka. Yakra'uha kamsuna ayah. Parang nagbasa ng 50 ayah. Sabi natin, parang mong binasa yung surat al-Naba, tapos 10 ayah pa sa surat al-Nazi'ah, dinagdagan mo kamsuna ayah. So, ganito yung pagbabasa. Para kang nagbasa ng 50 ayah. Yun yung time na mula ng pagkain ng sahur at ada ng fajar. Sabihin, maiksi. No? Malapit. Hindi sila masyadong maaga magsagawa ng sahur. Next letter. Ayun, tulad ng tanong ng awam, maaari pa kang kumain bago sumapit ang ada ng fajar kasi ito nagiging issue to, no? Sabi natin. Lalo halimbawa, sabihin natin sa mga Shafi'i, lalo halimbawa sabihin natin sa India, sa Bangladesh, no? Sa Pakistan, at isama mo po rito ang Malaysia at Indonesia, ginagawa kasi nila kahit nag-adan na, may pagkain pa raw, kain pa rin ang kain lunok ng lunok. Kasi bakit? Ang adan daw maana, ang kahulugan daw ng adan daw yung ikama to sala. Hanggat di raw nag-iikama, pwede pang kumain. No? Kaya tanong natin, maaari pa pang kumain at uminom bago sumapit yung adan ng fajar? No? Pakibasa pa. Next slide po siya kana at pakibasa. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Sabi dito, na kung saan dito nilinaw sa atin ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anoon daw ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay mayroong dalawang tagatawag, al-adan. Dalawa. Sino yun? Si Bilal. Ay sabi natin, nakasanayan sa atin, Bilal, adan. Kasi kinuha yun sa pangalan ni Bilal na naging bansag siya. Kahit nga sa hadith no, nabanggit, ang sabi na, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no, ay muaddinan. Meron siyang dalawang taga-adan. Si Bilal o Ibn Maktum. Na kung saan ito yun, nakasanayan sa Madina na mayroong dalawang adan. No? Papaliwanag na ito mamaya. No? Sabi natin siya si Bilal at Ibn Maktum. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yakulu wa yashrabu hatta yu'adnu Ibn Maktum. Kumain kayo, uminom kayo. Sige lang, kain. Hanggat hindi nag-aadal si Ibn Maktum. Sabi Ibn Maktum. Sino ba to? Sabi siya ay bulag. At ang sahabi na ito, hindi siya mag-aadal maliban na siya bulungan. Kasi hindi niya naman natatanaw ang horizon. Hindi niya nakikita kung madaling araw na. So bubulungan si Ibn Maktum. Sabi mag-adang ka, fajar na. No, ibig sabihin, sigurado na yung waqt ng fajar o oras ng fajar ay dumating na kasi mag-aada na siya. Ito ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang guideline nila sa Madina noon. Sige, kain lang kayo, kumain kayo, no? At uminom kayo hanggat hindi pa nag-aadan si Ibn Maktum, no? Ito ay bagay na pag-iingat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba noon. Ngayon sabi natin, bakit naglagay ng dalawang muaddinun o muaddin, no? Next slide po siya. Yan, sabi natin kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon sa Madina, no, sabi natin ay nagsagawa ng dalawang tagatawag kasi yung unang pagtawag ni Bilal, no, ayon sa pagpapaliwanag din ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Riyadhus Salihin, na ito ay bilang hudyat sa mga taong nagsasala ng salatul tahajjud, no? Nasabihin, tumigil na kayo ng salatul tahajjud, no? At sino yung tinatawag doon na mag-aayon, no? Magsahur na kayo. At sino yung halimbawa sabihin natin na lumabas sa tahara, ibig sabihin junub sila, maligo na sila. So yun yung wisdom ng pagtatawag ng unang adan ni Bilal. No? Ang pangalawa doon na sinabi natin na si Ibn Maktum, ito ay bagay na pagsasabi sa mga tao na oras na ng fajar, tigil na ng kain, tigil na ng inom, no? Hindi na tayo pwedeng tumabi sa ating may bahay. Yun ang hikma nun. No? Sabi natin, ito ay dapat ayon nga Sheikh bin Baz na binubuhay ng mga kamusliman sa ating kapanahunan. Kasi para alam, no? Pero sa Madina, alam natin na ito ginagawa pa rin magpasa hanggang ngayon. And correct me if I'm wrong, no? Kay Abla Sara, no? Kasi taga Madina sila. So ito ginagawa pa rin ito sa Madina. As far as nagstay ako doon, nagtrabaho ako ng matagal, no? Ito ay nasaksihan natin na ginagawa pa rin naman. Next slide po siya. Ayan. So sabi natin, paano magsasagawa ng intention ng isang Muslim sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan, no? Kaya nawi, no? Paano tayo maglalayon, mag-i-intention sa
ating pag-aayuno sa Ramadan. Next slide po siya. Yan, sabi ni Sheikh Saleh Fawzan, pakibasa po siya ka na. ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلى بعد طلوع الفجر فإنه بماسك وصيامه صحيح كما إن شاء الله. Sabi nun, tamaman, inshallah yan. No? Ito yung mashallah, makita niyo yung hikma ng ating mufti. No? Sheikh Saleh Fawzan, mashallah. Sabi niya, ang mas tama, no? Ang mas inam, ang mas maingat dito, maglayon tayo sa gabi. Kasi alam natin na merong binanggit si Ibn Rajab dito at Ibn Qayyim patungkol sa bayan ito, mamaya ipapaliwanag natin. Ayon sa kanya, ang mas maingat dito, yung maglayon tayo gabi bago tayo matulog. No, bago tayo matulog, maglayon na tayo, magniya na tayo na, inshallah, kung gisingin ako ni Allah, pahintulog ko ang magising, ay mag-aayuno ako. Dapat daw ganun. Kasi ayon sa kanya, bakit? Limada, bakit? Kasi ayon sa kanya, kung ilang hali tayo gumising, no? Subhanallah, qadarallah. Dahil sa pagod, halimbawa, no? Pagising natin, subhanallah, ada na ng fajar. Hindi ka na pwede magsahur. Nakapaglayon ka na tama. Kasi hindi ka raw pwedeng maglayon na ikaw magpupuasa kung halimbawa, no? Na nagsisimula na yung ada ng fajar. No? Isabihin, simula na yung puasa. Hindi ka naman kailangan una yung paglalayon, yung niya, yung nawa, bago yung action. O ayon sa kanya, mas safe to. No? Magniya tayo sa gabi. Na, next slide po siya. Ayan, ngunit ayon sa ibang mufassirun, mga papaliwanag, pakibasa po siya kanan. تكون النية بالعزم على الصيام ولا بد من تبية نيات صيام رمضان نية لكل ليلة. Ayon naman sa ibang mufassirun, ayun na, sinasabi natin, Ibn Rajab, rahimahullah, no, nagsabi siya na ang isang magnanais na mag-ayuno. Sabi natin, binigyan tayo ng health ni Allah, no? Naway paabutin tayo sa Ramadan. Bigyan tayo ng health, bigyan tayo ng lakas, no? Wala tayong sakit. No? Wala tayong sakit. Ngayon, sabi natin na tayo ay pahintulot ni Allah na umabot ng Ramadan. Ano ang gagawin natin? Magnais tayong mag-ayuno, no? Kailangan sa gabi, no? At ayon pa kay Ibn Rajab, gabi-gabi. No? Ayon sa kanya, gabi at gabi-gabi. Sabihin, sa araw-araw na pag-aayuno natin, gabi-gabi mag-liya tayo, magnawa tayo, no? Nasabihin mo na sa gabi, natapos na yung first ng Ramadan, second night na ng Ramadan. Kasi una gabi ang bagong araw. No? Lahanin nyo, no? Sa Gregorian calendar, una ang gabi bago ang araw. Okay? O, sabi natin, sumapit na yung gabi, natapos na tayo ng first Ramadan, inshallah, paabutin tayo ni Allah ng Ramadan. Second night ng Ramadan, maglalayon tayo ulit. Magniniya tayo na, Allah, inshallah, mag-aayon ulit ako buka. At ayon kay Ibn Rajab, gabi-gabi natin gagawin ito. No? Next slide pa siya. Ngunit meron ding pananaw ang ibang mga scholar, no? Sabi nga natin, tulad ng Bukayin, rahimahullah, pakibasa mo siya na. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط به الكتابة تخفي النية في أوله ولم يقطعه لعذره ويستلف النية. Sabi dito, no? Sabi natin, ayon sa kanyang mga kasamahan din, scholar, no? Ayon sa kanya na ang ibang mga scholar ng kanyang kapanahunan ay mayroong iba't ibang pananaw patungkol sa bagay na ito, no? Sabi doon na ayon sa kanila, kung ang gawaing ibada paulit-ulit na gagawin, tulad ba ng ayuno, mag-ayuno tayo sa isang buwan ng Ramadan, either 29 or 30 days. Ayon kay Ibn Qayyim, no, na enough na yon na tayo maglayon on the first night of Ramadan. In-announce na halimbawa ng kaharian ng Saudi Arabia, o in-announce na ng VARM, in-announce na ng NCMF, o bukas, puasa na. Ngayon ang first night ng Ramadan. Pwede na tayo maglayon. Tayo nga kay Ibn Qayyim na ito'y sapat na ayon sa mga ulama, no? Yung kanyang mga kasama nung kanyang kapanahon ng mga salafatus salih. Pwede na raw siya. First night of Ramadan, maglayon ka, pupuasa ako, magpapasting ako sa the whole month of Ramadan, tuloy-tuloy ito, at sapat na raw ito ayon sa kanya. Ngunit, ang kanilang pananaw, kung matigil, halimbawa, matigil. Sa anong paraan matitigil? Alam mo, sabihin natin, dinat na ng regla ang ating mga kasisteran. No? Natigil, so ibig sabihin, tigil yung tuloy-tuloy na ibada. So ano ang dapat gawin ayon sa kanya at kaya mga kasamahan, na dapat kapag tumigil na yung dugo at magtutuloy na siya ng pag-aayuno, kailangan siya ulit mag-establish ng ayuno. I hope malinaw to, no? Na ayon sa kanila. Okay? O kaya alam mo sabihin natin, nagkasakit siya ng Ramadan, babae o lalaki, tapos natigil siya ng pag-aayuno, ito ay bagay na kailangan mo ulit mag-establish ng intention sa simula na ikaw ay magtutuloy muli ng pag-aayuno, no?
Na, next slide po, Chef. Pakibasa po. وهذا هو الصح لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت صوم أول الشهر إلى آخره فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكيما. Jazakallahu khaira. Masya Allah, no? Ito ba, ngunit ayun nga, kay Sheikh Bimbas, no? Masya Allah, tabarakal. Ayun sa kanya, binigyan niya ng summary ito, na sabi niya, ang mas tama ay kung ano yung nakasanayan nating mga kamusliman noon pa man ngayon. Sabi niya, kung tatanungin natin yung mga Muslim, o mga kamusliman, sabi niya, mag-aayon ka ba sa buong buwan ng Ramadan? So, nandun na yung layon, yung niya nila, yung nawa nila na, oo, mag-aayon ako sa buong buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, batid na nila yun. Buhayin silang tuloy-tuloy o lagutan sila ng buhay ni Allah sa on the middle of Ramadan, andun na yung niya nila na sila mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ayon sa Kuwimba, ito ang mas tama. No, mag-ayuno tayo sa simula, no? At kung ito ang ating gawin, ay tanggap ito ayon sa kanya. Maliban lamang, yun nga, ang sinabi niya, kung ito'y maputol, no, magtigil kasi bunga ng buwan ng dalaw pagkakasakit. Ayon sa kanya na i-renew yung ating intention. Maglayon tayo ulit. No, pagkatapos natin gumaling, matapos ang buwan ng dalaw, mag-renew ulit, no? Wallahu ta'ala alam. Next slide po siya. Yan. So sabi natin, ang intention ba ay condition para maging tama ang pag-aayuno? Sabi natin ba, sobrang pagod, pag-uwi, no? Nakatulog, hindi nakapaglayon. No? Subhanallah, paggising. Sabi niya, tama ba yung fasting ko kasi hindi ako nakapaglayon ng matulog ako, no? Next. Nabasa yung iba't ibang paliwanag, di ba? Tungkol sa niya. Pakibasa ba siya? واختلاف في النية فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها شروط في صحيح الصوم. Sabi ng mga Hanafi, no? Sabi natin mga Hanafi tulad ng Pakistan, ganyan, no? Sabi natin ng India, part of India, na kung saan mga Hanafiya itong mga to, no? Kaya sila hindi kumakain ng talangka, no? At ang iba hipon, no? Kasi nga dahil doon sa madhab ng Imam Hanafi. Sabi ng mga Hanafi at mga Hanbali naman, kayo dyan na nasa Middle East, especially Saudi Arabia, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayon sa kanya na ang intensyon ay isa sa mga kondisyon. Sabihin kondisyon siya, para maging tama ang ating fasting, kailangan nakapag-establish tayo ng intention. Ano ang kanilang dalil? Katibayan? Sabi daw na Rasulullah SAW, o sinabi na Rasulullah SAW, hindi daw. Sinabi na Rasulullah SAW, inna a'malu binniyat. No? Ang ating gawain ay nakabase o nakaayon sa ating nilayon. No? Kaya ito ay, sabi nila, isang kondisyon. Next slide po siya. Na, pakibasa ba siya na? وذهب المالكي والشافعي إلى أنها ركون يدافع إلى الإمساك. Sabi ng mga Maliki naman, sabi natin yan, somewhere in Syria, Iraq, no? Sabi nila, ang intention, ito ay rukun haligi, no? Napag-aralan natin ang mga rukun ng Islam. Sino man ang ibali ito, lumalabas sa ito. Ayon sa kanila na, mali, no? Ayon sa kanila, hindi tama, hindi kompleto ang ayun, kung hindi rin nakapag-establish ng intensyon yung tao. Kaya dito, makikita niya kung gaano kahalaga yung papapaliwanag sa pag-establish ng niya, no? Ayon kay Sheikh Bimbas, no? Al-Khalis, ang summary dito, sa unang gabi pa lang ng Ramadan, mai-announce na ang Ramadan ay dumating na bukas na ang pag-asa, mag-tip yun, magtama yun, at tanggap yun, mag-niyak yun. Niyak kayo ang gabi na yun. So, mag-ayaw po, insyaAllah, ng buwan ng Ramadan. Next slide. Ngayon, ano yung tinatawag nila na MSAC? Narinig nyo to, kaya dyan, iba sa mga Saudi Arabia, mapansin nyo, lalo yung mga pamilya na migrated from Syria to Saudi Arabia, no? Kaya sabihin natin, yung mga pamilya na galing from Palestine, tapos naging Saudi citizen, dala-dala para nila to yung bahid na to, na tinatawag nila na MSAC. No? Sabi ng ibang mga scholar, asaa o rubo asaa, na kung saan tumitigil sila ng pagkain at pag-inom na sabi na 25 minutes, okay, sabi na half an hour, 1 hour, tumitigil na sila. Pinagbabawalan nila yung sarili nila. Tinatawag itong imsak, no? Pakibasa mo siya. قال الحافظ ومن البدعة المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنوم. Sabi dito ni
Al-Hafidh Ibn Hajar, no? Kung saan ang isa sa mga kasamaan na dinala ng mga taong ito. Sabi natin, si Propeta Muhammad SAW, meron siyang dalawang muadzin. Dalawang Bilal meron siya, di ba? Pero itong mga ahlul bid'ah, ito yung tinawag kasi ni Sheikh bin Baz, no? Itong mga gumagawa ng bid'ah, ginawa nila tatlo yung adan. Sabi natin yung adan, ito yung unang adan ay pagsapit na kung saan kakain sila. Pangalawa, pinipigil na nila yung pagkain nila. Ito yung tinatawag nila na imsak, an hour before bago ang adan ng Fajr. Yung pangatlong adan naman, yun yung oras na ng sala. Kung saan nagsasagawa sila ng in the middle ng dalawang pag-adan ng pagtawag, sa gitna na tinatawag nila yung imsak. Nasabi ng maskula, ito ay half an hour, o kaya rubu saa, o kaya isang oras bago, para daw gawing safe sa kanilang sarili na hindi sila lumagpas sa hangganan. Which is ang bagay nito ay mali. Sabi nga ni Hafidh Ibn Hajar, ito ay masamang bid'a na ginawa ng mga tao, pagdadagdag sa ginawa ng Propeta Muhammad SAW. Rasulullah SAW, meron siyang dalawang muadzin, si Bilal at Ibn Maktum. Yung adan una, pagsaway, o sabi natin paghigyat sa mga nagkakahayod, tigil na. At ito ay hudyat, magsimula na magsahur. Ang pangalawang adan, sabi natin yun ay wakto o oras na ng Fajr. Pero sila naglalagay sila sa gitna na tinatawag nilang imsak. At ito ay malinaw, sa saklibas na gawaing bid'a. Next slide po siya. Ayan na. So sabi nila, no, ito ay tinawag nila at sinama nila to sa kanilang orasan, no. Nakikita niyo ito, subhanallah, no? Ito ay bagay, yan, binigay natin halimbawa. Meron pang mga masjid na, subhanallah, sa Malaysia, makikita niyo ito, no? Ito ay tinawag nila na imsak, which is bagay yun na mali. Wala to sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagkapit sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bagay na mabiyaya, no? Kay sa isang Muslim. Kapag kumapit kayo sa sunna, dahil yun ang sabi ng ayat, no? Na tayo ay pakad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasana, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaykum bisunnati. Ito ay bagay na biyaya at yun ang tama. Kaya kung bagay na magdadagdag, ayaw nga kay al-Mu'min Aisha radhiyallahu anha, man amala amalan palaysa amruna fahuwa rad. Sino man gumagawa ng mga bagay ay bagay na itatanggi o tatanggihan. No? Kaya mag-ingat tayo sa bagay nito. Huwag natin gaya-gayahin. Nakita lang natin, ginagawa ng amo natin, mali, huwag siyang gawin. No? Kapag hanggat hindi dumarating adan ng Fajr, alhamdulillah, nasa Middle East kayo, no? May mga masjid sa lugar, kahit malayo, naririnig nyo yung adan. Yun ang ating sundan. No? Dahil sila ang tinalaga ng gobyerno na para mag-announce at magsabi sa inyo at magbalita sa inyo na oras na ng Fajr. No? Now, next slide po siya ka na. 44. Yan. Kaya pa ba? Inshallah. So sabi natin yung bab, padlo at ta'ajjala al-fitr. Inshallah, maputo natin to, dugtong natin next week, no? Sabi natin, ngayon pumasok tayo sa kahigitan ng pagmamadali ng pagtatapos ng pag-aayuno. Ito yung tinatawag natin na iftar, no? Nasabi nga na ang sunan dito ay madiliin, no? Kasi sabi yun yung hadith. Next slide po siya. Yan, pakibasa ba siya kanina? سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجدلوا الفطر. Sabi Sa'ad bin Sa'ad na hindi maaalis sa ibang ulat, paliwanag ng mga muhaddithin dito, hindi mababawasan ang kabutihan. No, pero ang sa logaw ito, hindi tayo maaalis sa kabutihan. So, mananatiling mabuti at mabuti kayong mga Muslim sa Ramadan hanggat, no, minamadali natin yung pagtatapos ng iftar. Hanggat minamadali natin yung pagtatapos ng iftar. Ito na iulat sa Propeta Muhammad. Kaya gusto niyo maging mabuti at mabuti sa Ramadan, madaliin natin yung pagtatapos ng ating iftar. Next slide po siya. Pakibasa po. Siya ka na. Ahmad al-Abi Dar wa akharu as-sahur. Yan. Dinagdag pa doon ni Imam Ahmad sa kanyang musnad na ipahuli yung sahur. Ito yung dalawang palatandaan para tayo manatili sa kabutihan sa Ramadan, no? Ipahuli yung sahur at madaliin yung pagtatapos ng pag-ayuno o iftar, no? Dahil mayroong paliwanag o masail dito. So, next slide po siya. Yan, pakibasa po muli. قوله لا يزال الناس بخير. في حديث أبي هريرة لا يزال الذين داهرة ودهور الذين مستلزم بدوام الخير. قوله ما أجدلوا الفطر. Ayan. Kaya pag tinanong kayo, ano ba, sabihin ng kung sino mang kamusliman, tatanungin kayo mga musliman, sabihin niyo, how's Ramadan, no? Gusto ang Ramadan niyo? Sabi niyo, khairin, no?
al-ajlul fitr. No? Kasi bakit? Minamadali mo yung fatur o yung iftar mo. No? Kasi yun ang tanda ng pagiging mabuti. No? Kasi kaya siyam, kaya Ramadan, bikhairin. No? Kasi yun ang sabi ng Propeta Muhammad, la yazalu nasa bikhairin. No? Kasi hanggang minamadali natin yung iftar at pinanghuli natin ang sahur. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ang mga samahan ng aklat, ang mga ahlul kitab, mga tagsunod ni Isa at ni Musa alayhi salam, sabi natin, sila ay taliwas sa ginawa o iniwang bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan kasama dito ay mga Shia. No, bakit? Kasi anong ginagawa nila? Sila ay hindi nag-i-iftar hanggat hindi madilim ang buong paligid. Ito yung bagay na tinuturo natin sa fiqh al-ibadah, subject ng fiqh, no? Yung pagsilip sa atin sa kalangitan, sabi natin sa galaw ng araw at yung mga bituin, no? Makita natin na yung paraan para masabi natin, o salatul isya na, o salatul maghrib na, o salatul duhur na, salatul asar na. Kung walang kabatiran, ang isang Muslim dito, nahihirapan. Kung ang Muslima dito, mahirapan kayo. Bakit? Kasi kung dumating kayo dun sa lugar na walang masjid sa lugar nyo, no? Paano yung malalaman kung sala na? Tapos Ramadan, paano kayo magsasahur? Ano? Sabi natin, halimbawa, okay, gumamit kayo ng application sa cellphone, sabi natin na Muslim Pro, subhanallah, hindi nyo naitama yung longitude, latitude, yung lugar na mismo kinaroroonan nyo. Mali yung sigaw, mali yung adan, no? Ako saan sabi ng mas scholar na, ang mga ahlul kitab, ginagawa nila, bago sila mag-iftar, siguruhin mo na nila na walang liwanag doon sa kalangitan. Sabihin ka na, meron ng bituin. Mali ang gawain ito. Kasi sabi natin, ang halimbawa na kung saan ay maghrib na, kaya tinawag siyang maghrib kasi guru asyam. Tandaan yung root word, no? Guru asyam. Sabi, lumubog na yung araw. Kapag lumubog yung araw, kahit orange pa yung langit, dilaw pa yung langit, kasi naiwan yung bangga ng liwanag. Yun yung nasa suratul Nur, no? As-sajjada, no? Ibig sabihin yun yung banggang liwanag. Nakita nyo sa langit, orange, dilaw, pero wala na yung araw, lumubog na. Maghrib na yun. Kasi bakit? Guru asyam. Lumubog na yung araw. Kahit orange na, dilaw pa yung langit, maghrib na siya. No? Yan ang kagandahan na meron tayong kaalaman sa pagsipat, pagsilip sa kalangitan at pagkita sa mga bituin sa langit. Para masabi nyo, ang wakto ng isya, salatul isya na, o kaya salatul maghrib, o kaya salatul fajr. Next slide po, Sheikh. Ayan, pakibasa po, Sheikh, na. اتفق العلماء على أن ذلك إذا تحقيق غروب الشمس في الرؤية أو بأخبار أذين وقد أذل واحد في الرجيح. Ayan. Ito yung kagandahan habang kayo ay nandiyan sa Saudi Arabia. Tingnan nyo yung slides na pinakita ni Sheikh Adnan, no? Tingnan nyo mabuti. Sa cellphone nyo, sa gadget nyo, sa laptop nyo, tingnan nyo. Yan ay tinatawag natin na ghurub ash-shams. Lumubog na yung araw, may nakita ko yung araw, wala. Pero orange pa yung langit, may dilaw pa. Ibig sabihin ito, maghrib na siya. Kasi bakit? Lumubog na yung araw, ghurub ash-shams. Ulit-ulit na, ghurub ash-shams. Lumubog na yung araw. Kahit ganyan ang langit, dapat kayo mag-break ng fasting. No, meron niyang hadith kay Abi Hurairah, no? Ida at-takad, o sabi niya, ida wajadta. No, sabi niya, an-nur, hakuna, mag-break kayo ng fasting. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kanyang pinapaliwanag. Itong kagandahan, pag meron kayong kaalaman, no? Sa pagsipat sa kalangitan. Sabi niya, uy, maghrib na. Pwede na kayo mag-break ng fasting. No, kasi ang ano nito, ang dilema natin ito, kasi uuwi kayo ng Pilipinas, lalo, halimbawa, balik Islam kayo, o kaya doon kayo na malagi, pinili niyo yung lugar na makitipong kayo sa mga lugar na walang kamusliman, walang masjid, ang hirap. No? Subhanallah, para kayong tinatawag natin na survivor kayo. Bakit? You're trying to survive a religion. Kasi either ikaw mag-survive o madala ka nila. Subhanallah. No? Kaya nagkasundo ang mga ulama na ang patungkol sa paglubog ng araw. No? Kung halimbawa, merong nagsabi sa inyo, no? Buti nga gano'n, kung meron kayong kasamang maalam, sumipat ba, sumilip. Uy, maghrib na. So sapat nyo na pwedeng basihan na tayo kumain. Kung Muslim yung nagsabi, baka may magsasabi sa inyo, Hudyo, no? O kaya sabihin natin na satanista yung magsabi sa inyo. Nang sabihin na, uy, lumubog na yung araw. Nagpa-fasting ka, pwede ba ibase yung kaul niya? Yung sila, hindi. Tinutukoy dito, nagsabi sa inyo ng Muslim. Muslim na yung mabuti, alam natin yung sasala. Sabi, uy, lumubog na yung araw, mag-break na tayo ng fasting. Pwede siyang gamitin. O kaya, dalawang lalaki, o kaya sabihin na kahit babae na magsabi sa atin, sister nyo, uy sis, lumubog na yung araw, kaya mag-break na tayo ng fasting. Pwede siyang gamitin, mag-break kayo ng fasting. Kaya ito, isa sa mga bagay na pagtuturo sa atin kung gaano kainam na tayo makatisan sa ating mga kapwa-Muslim. Dahil sila yung makakatulong sa atin sa pagtaguyod ng ating agama o ating ibada o ating religion. Next slide po, last slide po siya. Yan. Sabi pa ng ating potensya na mustahab, no? Tandaan niyo, mustahab kaibig-ibig,
na madaliin natin ang pagtatapos ng pag-aayuno. Pag nakita natin na gano'n na yung langit, magmadali tayo magtapos ng pag-aayuno. Makruha na ito ipahuli. Makruha, no? At maliban, kung meron tayong mabigat na kadahilanan, halimbawa sabi natin, truck driver ka, no? Sa Middle East, no? Dadrive ka ng truck. Ang layo-layo, wala kang makitang bakala na pwedeng bilan ng tubig, no? So ano ang pinapayo ng mga scholar dito? Sabi sa haram noon, sa Darasa Haram na, putulin natin yung ating intensyon, no? Halimbawa, sabihin natin na gano'n nga, nakita natin yung langit, putol na. Kaya nag-adan sa radyo kasi nasa Saudi ka, drive, merong mga radyo ng, meron nag-aadan doon, nag-adan. So alam natin na hakiki na ito yung adan. Kasi ito ay adan sa haram, sa Makkah, no? At kung nando ka sa region na yon, putol lang ayun, no, sa intensyon. Tapos payo pa nila, lumunok ka ng laway, yung pagtapos magputol sa iyong intensyon, lumunok ka ng laway. Tapos kapag meron ka nakitang bakala, tindahan para mabilan ng tubig, tigil ka, bilan ng tubig. Magkain ka bilang iftar, tapos magsala ng maghrib. At isa pa sa paliwanag dati sa atin dito ng Buti Chef na yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung ajjul fitr, pagmamadali sa pagtatapos ng iyon. Ito ay taliwas sa ginagawa ng mga tao sa ating kapanahuan. Anong ginagawa? No? Kapag magbe-break ng fasting, hinahatag na sa kainan yung kanilang na-miss na pagkain. Agahan, tanghalian, merienda, nandun na. One shot silang kakain, mashallah, no? Andun na lahat sa pagkainan. Kain na lahat, subhanallah. Kain, subhanallah. Andun na lahat, nakalapag na doon sa ating hapagkainan. Ito'y mali. Kasi ang utos sa atin, yung ajjalul fitr, pagmamadali ang pagkain, no? Inshallah, talakayin natin more on details to next week, inshallah, kung ano yung dapat gawin para magmamadali at ano ang kakainin sa ikaw. Jazakumullahu khaira, no? Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.